good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang hapon sa inyo. So, ngayong araw na naman is October 13, 2020. So, atin na naman tatalakayin yung mga aktibong stock or most active stock sa ating PSE or PSEI index. So, ngayong araw guys, ang mga aktibo ay sina AC, Ayala Corporation, so Ali, Ayala Land Incorporated, so ASEN, AC Energy Corporation, so tatlong Ayala, so CHP, CIMIX Holding Philippines Incorporated, then dito sa ME Holding Corporation, ICT, International Container Terminal Services Incorporated, JFC, Jollibee Corporation, MBT, Metropolitan Bank and Trust Company, Merrimart Consumer Corporation, then URC, Universal Robina Corporation, GT Capital Holding Incorporated, MPI, Metro Pacific Investment Corporation, SM Investment Corporation, then SMPH, SM Prime Holding Incorporated, then TEL, PLDT Incorporated. So, most likely, puro blue chip company ang mga to guys, na mga aktibo ngayon. So, mapapansin nyo, so bakit mga blue chip ang aktibo? So, kahit may pandemic, kasi nga, halos sila na lang din yung mga company na mabilis talaga makapag-recover or may maagap na pamamaraan para i-handle yung ganitong situation. So, na-handle na rin nila in 2008 crisis. So, possibility, kaya nila i-handle to, lalo yung Ayala. So, mapapansin nyo, medyo maraming lumalabas ngayon mga fundamentals regarding sa company na to. So, punta natin ating Instagram guys. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi sa atin ng mga aktibong stock na to. So, ang ilan dito guys is halos ilang araw na most active maliban na lang sa JT Cap. So, bago siya. Then, itong si CHP. So, ngayon siya nagkaroon ng active. So, ang ilan dito is makikita rin natin sa most trending stock ngayong araw. So, guys, punta tayo sa ating Instagram at aralin natin ang technical. Then, mag-share ako ng konting fundamentals na aking nalaman about dito sa mga stock na to or nabasa. So, guys, punta natin ating Instagram. Okay guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So, siya nga pala guys, yung pagre-review ko ng mga technical about sa mga stock na pipili ko is hindi ibig sabihin na it's a recommended stock na para pag-tradean nyo kinabukasan. So, ang mga stock na to guys, nire-review ko as for my personal purpose my personal purpose. Then, pangalawa is share a little bit knowledge about sa mga new trader or new investors na kapapasok pa lang sa ating stock market. So, nagbibigay lang ako ng konting ideya. So, hindi ibig sabihin ng re-review ko ng stock is ito na pinaka the best stock, pinaka magandang stock para sa sunod araw. So, hindi ibig sabihin yun guys. So, maraming stock dyan na maganda ang naging takbo at maganda ang magiging takbo kinabukasan, hindi natin alam. So, wala nakakaalam nun. So, ngayon guys, ang mga stock na napili ko kasi by my category. So, as a trader, as an investor, so ginagawa ko kasi mas namimili ako ng stock ko, mas papadali ako doon sa most aktibong stock kasi nga tumitingin ako within volume, then price at sa value. So, yun ang mga category ko guys. So, hindi ibig sabihin nun na it's the best stock na lang kaya napili ko siya. So, disclaimer lang yun guys sa mga makapanood ng video na ito. So, isa little bit knowledge lang na ma-share ko lang sa inyo or makakuha lang kayo ng ideya about sa kung paano mag-review ng isang stock or paano gamitin yung isang technical indicator na minsan ginagamit ko dito. So, may iba-ibang technical indicator. So, gagamit lang ako dito ng dalawang technical indicator. So, guys, simulan natin ating pagre-review ng technical. So, unahin natin tingnan dahil sa ating PSEI. So, kapon, hindi ako nakapag-review pero nakita ko na to na ang naging takbo ng stock kapon. So, kapon nagkaroon siya ng isang spin top candle dito. So, medyo may pagtaas kapon yung puntos niya o ng 5.44 points or equivalent niya ng 0.09%. Pero ngayon, bumaba na naman siya ng 13.82 points yung ating PSEI or PSE index. So, equivalent niya ng 0.23%. Then, ngayon, total volume is 3.83 billion. Then, number of trades, so 99.09k. So, medyo malaki rin. Pero, medyo yung volume niya, medyo mababa ngayon. Then, yung value ng volume niya is halos eksaktong 5 billion.
Then net foreign buying niya, so negative na naman siya ng 702.06 million. So possibility niyan guys, kaya medyo nagkakaroon ng yung net foreign buying natin or may mga lumalabas na mga foreign investor kasi nga medyo maganda yung takbo ng ibang stock ngayon sa Asia, then other part of ng sa other country like US, so maganda rin takbo ng stock, Australia, so Hong Kong, so may mga ganun, Japan, may mga stock din na maganda yung takbo ngayon. So unahin natin guys na tingnan is itong ating win and loss, then punta tayo dito sa ating most active stock. So ito yung mga sinasabi ko guys kung bakit dito ko siya pinipili. So pwede naman ako sa top gainer, so kasi medyo ibig sabihin maganda yung kinita, pero hindi kasi iba dyan is walang value or volume, walang malaking volume, unlike dito sa most active stock. So medyo meron na siyang volume, then yung may mga stock pa siya na medyo trending, so hindi nga lang lahat is top gainer. So pinag-aaralan ko rin baka magkaroon ng reversal kasi kaya napipili ko sila. So dito guys, unahan So, ang unang gamit natin is Bollinger Band. So, ito ang kadalasang ginagamit ko sa pagre-review ng stock market. So, sumunod guys si RSI para i-determine ko yung takbo ng trend. So, kung may possibility pa na mayroong profit pa na ibibigay. So, para makita natin. Kasi baka overbought na, oversold na yung company. So, ngayon guys, yung price niya, so mapapansin natin yung candle niya. So, medyo huge sana yung naging kwanto pag-angat ngayong araw. So, congrats sa mga dito. So, nakasakay or nakapag-take profit. So, mapapansin nyo. So, umabot siya ng 3.30. Yung high niya is 3.30. So, pero nag-close siya ng 3.10. So, ibig sabihin, may 0.2 pesos na gain sa part na yan. Or, kung kahapon is naging 3 pesos, so naging 3.30. So, may possible na kung may nakabili dyan is nagka-gain siya ng 30 dito, 0.30 or equivalent yun ng 10%. So, congrats sa mga naka-gain ngayong araw. So, ngayon si Merrimart or MM, so number of trades niya, so 3.33% yung changes niya. So, ngayon yung nag-closing, so value niya is 302.11 million. So, ngayon guys, yung sinasabi ko nga na yung Bollinger Band is may karoon ng pag-widening at itong price candle mo is nakahag dito sa ating sa ating simple moving average ng Bollinger Band. So may indication na magko-cross above, then indication nun, the second indication is magkakaroon siya ng tinatawag na pagtaas ng presyo. So at ang isa pa diyan yung RSI natin, so nagkaroon siya ng reversal at break niya yung RSI 50. So may possibility na may pagtaas nga ng presyo. So, tingnan natin guys, at napaka-huge yung volume. So, marami ngayon, lalo na buying volume ang nangyari. So, tumaas yung presyo, then buying volume. So, ibig sabihin, may pagtaas pa ng presyo ang stock na to. So, every 5 minutes candle, tingnan natin. So, yung nangyari nga lang dito, sa every 5 minutes candle, so 13 ngayon. So, ito, per hour or per opening, then nagkaroon siya ng hanggang 30 minutes, so doon siya nagkaroon ng breakout. Then pero after naman that, so nagkaroon naman siya ng pag-subside naman dito sa ating dito si price. So mapapansin nyo, so medyo malaki ang pumasok dito na buying volume. So dalawang huge candle dito sa ating buying part nito sa first, or I think hindi sa first 30 minutes, so, or first 30 minutes nga, so 10:15 saka 10:10. So first 10 almost 10 30 minutes per 30 minutes. So after naman that, nagkaroon na siya ng tinatawag natin na dito na pagbaba ng presyo. So dito mapapansin nyo, so may pagbaba ng presyo at mapapansin nyo rito may selling volume dito. So possible, so baka nakita ito o napansin ito ng mga trader, so na nakasakay sa kahapon. So, makakasakay kahapon guys sa pag-trade. So, it's a opportunity para sa kanila para mag-take profit. So, makakita nito, may selling volume dito. So, yung candle dito is red. So, ibig sabihin selling sa part na yan. So, nagkataon na tinake advantage na yan ng mga trader. So, yun ang ating mapapansin dyan. Pero, after that guys, so, bumaba naman yung price niya. So, yun nga, halos 33.33% lang yung tinaas niya ngayon. So, at ngayon, nasa baba yung ating Bollinger
ng ating price candle it's 5 minutes ang mga price nito. So may indication na kapag nagpatuloy na diyan sa babayan guys, so at may indication na nagkaroon to ng pag-widening na tuloy-tuloy pag-widening, so may indication na may baba ulit yung price ni itong si Mary Mart. So yun ang ating tingnan guys. Pero sa day candle, so yun ang sinasabi ko. So kung sa day candle ang titingnan nyo, so ibig sabihin may indication na trinay na iangat yung presyo, then binaba ng mga tao dito, mga buyer yung presyo. So kung dito ang titingnan nyo, so baka makakuha tayo dito, magkaroon ng tinatawag na mapagkaroon tayo ng false indication kasi nga nakahag siya, so nagtra-try siya na mag-cross above. So ibig sabihin maganda indication dyan. So at isa pa, nagkaroon to ng pagtaas ng presyo, so mapapansin natin yan. Pero pag titingnan natin, kung hihimayin natin tong ganito, yung candle na to in every 5 minutes, so ito yung mangyayari nyan. So per certain minutes na nagkaroon siya ng tinatawag na pagpasok. So possibility may mga investor na pumasok sa part na to guys. So tingnan natin guys si MM. So yun nga, may net foreign buying siya na 14.61 million. So medyo napakalaki niyan guys sa price na 3.10. So net foreign buying is positive, ibig sabihin may pumasok siya na investor. So yun ang ating na foreign investor. So net foreign buying yan guys So NFB over das S is net foreign buying yan guys. So 14.61 million yung net foreign buying niya. So possibility, ito yung indication yung guys. So may investor na pumasok dito na foreign. So kaya yun ang makikita nyo dyan sa kay MM sa day candle. So yun guys masasabi ko. So hindi means na yung price dito is na maganda na sa day candle na may pagtaas na agad takahag dito. So ang gawin nyo, himayin nyo pa rin bilang isang trader. So ang pa naman ito isa kung day candle, so kung manatili nga yan, kung magkaroon tayo ng day candle pa dito na green bukas, so at possible na green candle, so kahit ang opening is below man dito sa ating closing ngayon, pero magkaroon pa rin ng green yan, so may possibility na may pagtaas ng candle yon. Pero kung magkaroon to ng red candle at nakahag pa rin dito sa ating simple moving sa ating Bollinger Band, so may indication na magkakaroon to ng tinatawag na sideways na galaw. So sa 5 minutes, so yun nga, bumaba siya dito sa ating simple moving average. So sa paggamit naman ng simple moving average guys, di ba, lagi natin tandaan na yung price is dapat nasa taas. Kung gumagamit tayo ng simple moving average, so masabi natin na may continuation yung uptrend ng presyo. Pero kung nasa baba yan guys, either nakaroon ng sideways or pagbaba ng price. So yun guys, ating masasabi dito kay MM. So wala tayong fundamentals yan guys, maliban na lang dun sa yung dati na sabi nga natin na pumasok na rin siya sa online market na tinatawag, at ang kapartner niya si Foodpanda. So muli si Dito. So si Dito guys sa day candle, so medyo gap up yung kanyang candle ngayon. So nagkaroon yung opening niya. So yung closing kahapon is 16.16. So yung opening ngayon is nagkaroon ng 6 pesos. So may 0.16 pesos na gap yung opening nila. At ngayon nga red candle. So ngayon mapapansin nyo yung ating Bollinger Band, so yung galaw is medyo sideways o hindi nagkakaroon ng widening, hindi nagkakaroon ng narrowing. So medyo sideways lang siya. Ibig sabihin neutral yung galaw niya. So ganun din yung galaw ng kanyang simple moving average sa kanyang dito Bollinger Band. So medyo may indication na may pagbaba yung presyo. So habang tumataas o habang nagkaroon ng lumilipas yung araw, so nagkakaroon ng paglapit itong price candle dito sa ating simple moving average dito sa ating simple moving average. So may indication na mag-crossing below siya. At ang paglapit niya is crossing below nga guys. So ngayon guys, may mga selling, so possible selling, mas marami ang selling dito sa part na to. So at yung ating RSI, so bumababa na siya ng below 70. So may indication na may pagbaba yung price nitong si dito. So medyo humihina siya after niya na magkaroon ng sunod-sunod, halos 1 week na sunod-sunod na pag-trending ng stock. Pero trending pa rin naman siya kasi guys, kasi nga ang indication kasi nito ni dito, so 200, may value siya na 292.87 million. So medyo nababa yan compare kahapon. So, yun ang ating kanya yun guys, kay dito. So, medyo may pagkuan siya, magpailag-laylo nung galaw niya. So, kapag nagkataon na mapansin natin dito nang magnaro tong Bollinger Band at nagkaroon to ng na continuation na pagbaba ng price. So, either na bumaba ng konti yung presyo niya guys. So, yun ating masasabi guys. So, bago siya magkaroon ng reversal ulit siguro. So, tingnan natin 5 minutes candle guys para sa mga trader. So, yun nga. So, 13. So ito
13 niya guys. So yun, napapansin nyo yung mga price candle mo. So may selling na agad dito sa opening pa lang. Then may buying dito. So baka may indication kasi ito guys na baka bakit nagkaroon ng buying dito. Baka may indication kasi itong selling dito. So yun ang kanya na may pagtaas pa ng presyo. At yun nga. So kahapon pa sunod-sunod na yung pagbaba ng kanyang price candle dito sa ating Simple Moving Average sa ating Bollinger Band. At ngayon, nagkaroon pa siya ng tinatawag na pag sideways ng galaw ng ating Bollinger Band at mga price candle. So in the later naman, so nagkaroon ng buying dito pero yung price candle mas baba at nagkakaroon ng widening itong Bollinger Band sa 5 minutes. So may indication guys na baka mag-continuation ang pagbaba nitong ng price ni dito. So yung ating bantayan guys. So yun ang masasabi ko. So kung isa kayong trader, so nasa sa inyo yun. Kung may bias kayo na makita na magkaroon to ng pagtaas, so nasa sa inyo yun. Pero para sa akin, so ngayon, so medyo waiting ako sa part na to ni dito. So yun ating titingnan. So may mga category tayo dyan na tinitingnan, lalo yung RSI. So bilang isang trader, so may isa tayong category na sineset at bilang isang investor. So kung isa kang investor at balak mo is invest yung money mo is within sa long term na tinatawag o more than 5 years, so may possibility na maganda mag-indication ni dito daw sa lalo na sa takbo ng kanyang fundamentals ngayon na yung pag-approve ng natawag natin na franchise niya sa 25 years na magiging third telco. So yun ating masasabi guys kay dito. Sumunod guys si ICT. So si ICT, so medyo may pagbaba yung kanyang price candle. So ng kaunti ngayon, so ang binaba niya ngayon, so almost siya ng 0.25%. So bumaba siya ngayon ng 30. So 0.30 pesos. So equivalent ng 0.25. So medyo selling na rin yung volume guys after niya na magkaroon so ng tinatawag na dito na ng pagtaas ng presyo. So may indication na selling na yung mga fund guys. So may lumalabas na, either nagte-take profit na yung part na to. So makikita natin ngayon is tinatawag na spin candle or spin top candle na makikita natin. Then ngayon guys, trinay pa na bumaba yung presyo. So ibig sabihin may indication talaga may pagbaba ng presyo itong si ICT. So at yung Bollinger Band is medyo widening na. So nagkaroon siya ng tinatawag nito na yung price niya walang movement. So wala siyang pagtaas. So tingnan natin dito guys sa 5 minutes. So ito nga, tumaas siya ng konti. So 13. So ito opening niya, then hindi na siyang binaba guys. So may mga indication na dito na may mga lumalabas na guys. So may dito mapapansin dito na sa aking computer na medyo mas marami yung mga red candle or nagkakaroon ng selling. Pero in the end naman dito sa part na to guys, sa dulo may pumasok ulit na investment. So malaking volume ulit ang pumasok dito sa part na to guys. So nasa 94 kabinet or I think 94.57k na volume ang pumasok sa part na to guys ni ICT. So yun ang ating mapapansin guys sa to sa 844.83 na volume ang pumasok sa last dito. So may investment na pumasok. So tingnan natin guys ang So medyo mainit pouring buying natin is negative siya ng 68.38 million. So, yun ang ating mga kay ICT guys is waiting tayo. Kasi medyo naman maganda naman ang kwan ICT gawa ng fundamentals niya na yung ng operation yung subsidiary niya, yung sa Cameroon na Central Africa na support doon na nagkaroon ng tao dito operation na. So, may 25 years contract yun ang mangyayari doon na yung subsidiary ni ICT. So isa sa indication na good for investment siya, pero isang trader, so just watch the movement of the price candle, especially this 5 minutes candle. So dito tayo magbabase bilang isang trader, pero kung isang investor, so kahit day candle ang tingnan mo, pero kung sa day candle ka tumingin, so medyo overbought na rin siya. So kung isang investor, just wait na rin din sa baba. So sumunod guys si Ali. So isa na naman sa mga Ayala company. So ngayon, so yung sabi ko nga sa inyo, si Ali is good for investing to. So since naman nung sa time pa na nandito pa siya yung price candle niya at yung RSI niya below, so matagal ko na tong binabantayan, is good for investment. So ngayon guys, wala tayong ibang fundamental dito maliban dun sa last na nilabas niya yung Daiichi Property Holdings na isang developer na
nagkaroon ng signed contract with Ali na pag less doon sa area or pag sa property na pag-aari ni Ayala na pagtatayuan ng panibagong property naman ni Daiichi na isang foreign company na nagkakaroon ng tinatawag dito nag-invest para sa mga pagtayo ng mga gusali dito sa I think Port Bonifacio at dito sa may part ng Alabang sa may Muntinlupa. So ayun guys, ang price candle ni Ali. So sa day candle, so isang green candle, so may konting pag-angat siya ngayon ng 0.15 at equivalent niya ng 0.51%. So pero ang candle niya ngayon is medyo I think is shooting star. So isa tong shooting star candle, so green candle. So ang naging movement niyan guys sa 5 minutes, so para sa mga trader, so medyo maganda yung kanyang indication guys. So 13, so nasa yung mga price candle niya is up and down up and down, so natiling nakahag dito ang karamihan sa mga candle sa simple moving average at yung iba is nasa taas nito, so may indication na may pagtaas itong price ni Ali. So sa day candle, tingnan natin ang kanyang sinasabi about the kanito. So may pagnaro. So may indication to guys. Kung may pagnaro to, so may possibility na end of end of trend or weakening of trend na tinatawag. So may paghina ng trend. So mapapansin natin dito yung trend na na-form niya after ng 1 week is downtrend. So may possibility na magkaroon to ng medyo mabagal na pagtaas or ay magpababa or may pagbagal na pagtaas. So mangyayari to is magkakaroon ng sideways ng movement yung candle. So hindi natin alam kung hanggang kailan yung movement na yon. So hindi natin alam yung takbo ng candle na yon, so kung kailan siya. So ang gawin natin is mag-wait tayo at tingnan natin yung price candle na movement. So kung yung day candle niya, so magkaroon to ng green candle at mag-try dito na mag-hug sa ating simple moving average, so may indication na may pagtaas itong si Ali. So ang kanyang moving average naman is pababa. So ganoon din ang kanyang mga Bollinger Band. So dalawang band niya, upper sa lower, is nagkakaroon ng tinatawag na dito na pagnaro. So ibig sabihin niyan may pag-weekend. So either magtaas ng konti, bababa konti. Basta sideways lang yan guys. So hindi lalayo yung price yan dito. So wag lang na magkaroon to ng biglaang pag-widening ng kanyang dito ng kanyang Bollinger Band at pag nagkataon tapos nagkaroon ng red candle, so may indication na pagbaba yung price nito. So ngayon si Ali guys sa RSI niya, so nasa 44.08, almost 44.1 ang kanyang RSI. So may tendency na magtuloy-tuloy na pagtaas, so may tendency na may pagtaas yung presyo, pero kung manatili siya na yung nga sinasabi ko sa inyo na yung galaw niya is medyo sideways lang, so yung RSI niya mapapansin nyo, so hindi siya mag-cross ng 50. Pero kung if yung RSI niya mapapansin natin mag-try na mag-cross ng 50, so is a good signal na nasabi natin may pagtaas ng presyo si Ali. So sumunod guys si Tel. So si Tel, medyo mababa yung presyo. So yun, medyo doji ang kanyang candle ngayon dito. So mapapansin natin. So medyo doji candle to. More on buying na siya ngayon guys. So yung candle niya, yung volume niya is more on buying. So tingnan natin ngayon guys sa kwan. So medyo net foreign buying niya lang is 11.39 million. So negative lang siya ng net foreign buying. So may lumabas. At may pagtaas siya na 4 pesos, so napakaliit ng price na pagtaas na yan compare sa price niya, sa price per share niya na 1,296. So nanggaling to sa 1,300 yata I think nung nakaraan. So yun guys, yung volume niya is 188.66k. So medyo malaki na rin yan kasi nga medyo malaki yung price niya. So may value siya na 244.76 million. So medyo malaki. So number of trades is 2.89. So medyo malaki yung nagte-trade dito guys. So tingnan natin ang 5 minutes guys. So anong galaw ng 5 minutes nito? Candle sa mga trader. So yun nga, may mga dito sa last of portion is may pumasok na investment. So medyo malaki ang volume na pumasok dito. Ibig sabihin may investment na pumasok dito. Pero in the rest, so medyo may pagtaas yung presyo pero hindi supported by volume. So meron dito, may ilan-ilan dito na may mga volume na pumapasok at karamihan dito is for buying volume ang napapansin natin dito. Mas marami ang buying volume compare sa selling volume. Pero ang papansinin niyo naman dito guys, na yung sa mga selling volume is medyo mas mataas naman compare sa mga buying volume, unlike dito sa mga apat or I think ilang candle to. So medyo
I think 5 candles o 6 volume candle na medyo malalaki na medyo may volume. So at ang kwan niya lang guys, so hindi siya makatawid sa ating simple moving average ang price candle sa 5 minutes. So nanatili siya nakahag, then mag-going below siya. So may indication na yung price is walang indication na pagtaas. So kung sana guys, sa mga trader, magandang indication na sana kung yung mga price candle is nasa taas na sana ditong moving average natin. So at ngayon, yung moving average mo is may indication na may pagbaba atong may pagnaro pa itong sa 5 minutes itong Bollinger Band. So tingnan natin sa day candle kung anong galaw ng Bollinger Band na to. So medyo neutral din guys. So medyo pagbaba, nagkakaroon ng pagbaba. So nagpo-form ng panibagong trend kasi nga medyo walang widening, walang narrowing. So ibig sabihin, medyo ang form ng trend niyan is panibagong trend na perform. So after niya dito na nagkaroon siya ng narrowing after ng 3 consecutive days na candle. So 3 consecutive candle. So doon natin napansin ang nag-narrow niya. Then ngayon medyo neutral na. So ibig sabihin magpo-form ng panibagong trend. At kagandahan nito guys, kung isa kang trader, so medyo malaki yung opportunity kung magkaroon siya ng pagtaas man is magkaroon siya ng tinatawag na opportunity ng profit. So medyo mataas kasi yung RSI niya is nandito sa below sa malapit sa 30. So may indication na malaking profit na matitake mo kung magtuloy-tuloy yung pagtaas nitong si TEL. So ang kwan naman nito nga si TEL, so wala naman tayong fundamentals maliban lang sa mga nakaraan nito na sinasabi na ongoing pa rin yung tinatawag niya na pag-upgrade from 4G to 5G connection, then upgrading ng mga cell site para it's better connection sa mga lalo na sa mga remote area. So with partnership sa AAB, sa yung Aboitiz Equity Venture na tinatawag natin na ngayon yung infrastructure arm niya. So nag-continuation na rin ng pagtayo ng mga cell site, maliliit na cell site. So possibly na yun ang mga maging receiver nitong si Tel. So yung indication naman ito guys, kapag ma-maintain niya na yung tinatawag natin na maganda na yung maging service niya, so possibility na maging maayos na rin yung galaw nitong si Tel. So sa ngayon nga lang is more on maintenance siya, then upgrading. So possible sa buong kanya is yung tinatawag natin na cost, tinatawag na operational cost ng additional sa operational cost niya yung pag-upgrade sa pag-maintain ng mga kanya, yung mga cell site. So yun ating kanin dito kay Tel guys. So waiting tayo na baka tumaas to. So pero naman mapapansin niyo yung price niya naman nito, so 2020, so medyo okay pa naman to guys. So medyo malaki yung kanito, yung price na binagsak niya. So may indication na baka bumalik rin yung price to after maging maganda yung indication price. So good for investing dyan, good for investing siya. Then maganda rin siya sa mga traders kasi nga medyo buying dito, may mga buying dito sa part na to. So may indication na baka tumaas pa unti-unti na tumaas yung price nitong si TEL. So sumunod guys, after kay TEL, si MPI. So MPI, so medyo may pagbaba na yung presyo ng 2 days. So after niya na magkaroon ng buyback of share. So possible talaga yun guys na mangyari guys sa isang company na kapag nagkaroon ng buyback of share. So dapat kung ako sa inyo, kung gusto nyo na mag-income, so possibility paglabas pa lang ng tag dito report na magkaroon ng buyback of share. So kung may income na yung kanyo, yung stock nyo, so possible na sabayan nyo guys na yung kanon, yung pagbenta ng stock. Pero kung ayaw nyo pa rin naman, so wag nyo lang hintay na patasan nyo na patasan. May indication kasi yung guys na bababa, lalo na kapag malapit na nila ma-meet yung required stock na ibibili nila. So I think nasa almost 1 billions number of share ang ibabuyback nito kasi nga worth of 5 billion ang kailangan na buyback of share na kailangan ng ay worth of 5 billion yung value ng share na bibili nila. So kung may I think nasa 3 pesos to nung nakaraan. So sabihin natin na 4 pesos. So kung 5 billion, so almost nga mahigit 1 billion ng number of share. So ngayon, kung malapit niya na itong ma-meet, so may indication talaga yan guys na unti-unting bababa yung presyo, lalo na nagkaroon dito ng Marabuso candle. So red candle ang kanyang Marabuso guys. So from opening din, tuloy-tuloy yung pagbagsak nito, may means na ganun. So hinila pa baba yung price. So ngayon din, so yung opening niya ito, so nag-try to ng pagtaas, pero hindi natin alam kung
saan siya nagtaas, either ba sa opening pa lang o sa natawag natin na pagkuha na. So, yun nga. Sa opening pa lang. So, may pagtaas siya sa opening. So, na part. So, ito, 13. So, ito, tumaas ng opening, guys. Then, hinila pababa yung kanyang price candle. So, it's a bad indication that the price will be going down. At nanatili pa dito sa every 5 minutes ating price candle. So, nasa below pa ng ating simple moving average ang mga price candle. So, ilang days na siya nanatili diyan, guys. So, simula kahapon, so nanatili na yung mga price candle dito sa baba. So, may indication na bababa na pababa yung price. At ito, yung pag-widening nito ng Bollinger Band. So, dito nga pala guys, sa 5 minutes candle, so wag niyong pansinin kung yung RSI nyo is below na siya ng 30. So, RSI dyan is kumbaga, equivalent yan ng, kumbaga, sa 1 day. So, may tendency na medyo mahaba yung pagtagal ng isang RSI dito sa below 30 or above 30 kapag ang ginamit nyo is price candle na every minute or every 5 minutes. So, ganun ang kanya. As long na bumababa yung time na paggamit nyo ng price candle, so may tendency na mas matagal na mapapansin nyo na nandito yung RSI niya. So, unlike pag day siya guys, pag day candle mapapansin siya, so either na 1 day or 2 days, 3 days na mapapansin nyo no, sa taas siya dyan. Pero pag minutes candle lang mapapansin nyo, either na 1 hour, 2 hours, so nandyan sa yung price candle mo. At ngayon guys, yung mapapansin nyo dito sa day candle, yung RSI mo ay yung RSI mo is nag-below. Then yung Bollinger Band mo, so medyo may pagnaro o tawag dito, mayroong pagkuha ng trend, yung paghina. So may tendency na magnarrow siya, then yung price candle mo is going down at lumalapit dito sa ating simple moving average. So once na nakahag dito yung price candle guys, ang masasabi ko dito, so may indication yun na magkakaroon yun ng tinatawag na pagbaba ng presyo talaga. At ito, bantayan nyo, baka yung price candle is mag-opening dito at magkaroon ng red candle. So, mapapansin na makakabuhos yun ng tinatawag na black crow. So, black crow dito. So, yun ating bantayan guys. So, may indication na may pagbaba yung price nun guys. So, yun ating masasabi kay Ali sa MMPI guys. So, baka malapit nyo na ma-meet yung tinatawag natin na share buyback. So, number of share na kailangan niya. So, then, may possible talaga na magkaroon to ng price na magbaba. So, kung gusto niyo sumabay, so may indication to guys na after na ma-meet niyo yun, so may pagtaas na mapapansin natin na may pagtaas ng price ang stock na to. So, kasi kailangan niya ng capital. So, kung ikaw isang company, so bibilin mo siya sa mura, then ibebenta mo siya sa medyo mas mataas na para kumita ka. So, yun ang principle na ko. Para sa akin na instinct ko lang yun. So, wala naman sigurong company na bibilin mo dito sa 4 pesos, then or either na bumili ka dito, then ibebenta mo dito sa 3.7 or 3.5. So, palugi ka naman. So, hintayin mo tumaas. So, siguro, baka, I think na hindi ko alam. Hindi ko masasabi or hindi ko yung assumption kung sila ba nakabili dito or dito na sila bumibili or ganun ang natin, ang instinct natin. So, yun ang ating bantayan na lang guys. Kung kailan niya matatapos. So, just kindly monitor na yung number of share na kanya na tawag dito nabibili niya. So, tingnan nga natin ilang volume ba yun. So, may 6.23 million na volume. So, sabi ko, so may dito siya nagsimula guys. So, almost magto 2 weeks na siya after na nalabas ng tinatawag natin na report report na transaction report na magkaroon siya ng buyback of shares. So almost magto 2 weeks na. So may 61.23 billion. So hindi natin alam kung magkano na buyback of share niya diyan nitong si Metro Pacific Investment. So mapapansin nyo, yung net foreign buying niya is 106.55 million. So may indication talaga na pagbaba yung price itong si Metro Pacific o investment. Sumunod guys si HP. So sa HP, so after niya nagkaroon to ng tinatawag na huge bullish. So ito napaka-bullish nung nakaraang August. So pagpasok ng August, so nagkaroon siya ng bullish hanggang September. So hanggang almost kalagitnaan. So first week ng September siya natapos yung kanya. Then nagkaroon siya ng sideways. So ngayon guys, mapapansin nyo, so may pagbaba yung price niya. So dito yung opening niya.
So then, ngayon binaba yung price niya sa part na to. So medyo mahaba yung tail candle nito sa taas ay yung candle dito. At ngayon selling. So more on selling dito, may indication na lumalabas yung mga may hawak lang stock or nagte-take profit. So tingnan natin guys ang every 5 minutes kung ano yung ginalaw ng candle na ito. So basta selling ang candle ngayon, so huge volume, marami. So ibig sabihin marami talagang lumabas. So tingnan natin sa 5 minutes candle. So sa opening pa lang guys, nagkaroon na ng tinatawag to na pagkan ba may selling na agad yung volume nito. So dito pa lang yung open niya, then yung iba so gustong sumakay, so nagkaroon ng buying volume dito. So mapapansin niyo, then after that so nagkaroon naman ng selling. So siguro yung iba dito napansin na it's enough na siguro yung part na yon, then tuloy-tuloy na yung pagbaba nito yung price nitong every 5 minutes nitong CCHP. At yun nga, dito yung last na kuha niya, price candle niya. So, sa bottom, almost na sa bottom yung price candle na nangyari sa kanya. So, medyo may buying dito kaunti. Pero, kaunti lang itong buying guys. So, may indication na may pagbaba na yung price nito guys. So, mapapansin nyo yung price candle guys, nasa baba yung itong price. So, sa day candle din, tingnan nyo rin yung galaw ng kanyang RSI. So, yun nga, nagkaroon siya ng biglang pagbaba. Then, yung kanya, Bollinger Band niya, so medyo lilo yung galaw ngayon guys after niya na nagkaroon ng tinatawag na pagbaba ng presyo. So mapapansin niyo biglang lilo yung kanyang Bollinger Band. So kapag nagkaroon pa to ng isang red candle, so may indication na magkakaroon to ng tinatawag na pag narrow. So ibig sabihin nun may pag weekend ng trends. Ibig sabihin either na kung ano yung trend na nangyari sa niya. So, mapapansin nyo dito, bullish yung trend na to. So, bullish ang trend na yan nangyari guys, kung mapapansin nyo. So, ibig sabihin, magkakaroon ng weekend. Magpo-form ng panibagong trend kapag nag-weekend yung trend. So, may indication, either na bumaba or tumaas yung presyo after kung anong trend ang mangyari sa kanya guys. So, yung kagandahan na nito, yung RSI niya, unti-unti na rin bumababa. So, kung RSI niya mag-continuation dito sa below 50, so may indication na yung trend na perform niya is downtrend. So, yun natin masasabi guys sa HP. So, volume niya medyo marami to. So, possible na marami yung kanya, mapapansin niyo dito, yung nag-sell ng volume sa every 5 minutes. So, ito, yung mga volume na yan. So, 13. So, ilan yan? So, ito, halos selling volume dito, malalaki guys. Yun atin napapansin. So, maraming lumalabas dito sa price na to. So, yun guys, ang masasabi natin kay si HP. Sumunod guys si MBT. So, wala man tayong condense kay Kwan na tao dito na tinatawag na technical. So sa MBT, so Metropolitan Bank and Trust Company or Metrobank to sa kwan. So dito sa day candle, so medyo pa rin siya, bullish pa rin ang takbo niya. Pero yun nga lang, meron itong tawag dito na isa namang candle dito na doji candle na masabi nating long range candle. At yun nga, yung kwan niya, RSI niya, so medyo lumaylo dito ng ilang araw na. So may 3 days na pag laylo yung galaw ng RSI niya. So may indication na baka bumaba yung RSI. At mapapansin nyo, yung Bollinger Band mo, may unti-unti pag dito, yung galaw, medyo neutral or parallel dito yung galaw ng tatlong trend line niya, yung dalawang upper band saka yung simple moving average. At sa simple moving average unti-unti ring lumalapit dito sa ating mga dito price candle. So may indication na bababa siya. Yun nga yung RSI niya, so medyo narrow. So may indication rin to na may pagbaba din. So tingnan din natin. So 5 minutes, so watch and learn. So yung 13. So ito. So at the beginning, so umangat yung kanya sa yung price niya, pero binaba na bigla yung price niya. So sunod-sunod na pagbaba ng price, then unti-unting tinaas, pero walang supported volume guys. So unlike dito sa opening, so magkaroon to ng selling volume pero supported ng yung price niya medyo mataas, then supported ng volume. Pero after that, kahit lumalaki yung mga price na pagtaas pero hindi supported ng volume, so may mga volume dito na supported yung price pero selling ang mga volume na yon. So mapapansin nyo dito, so halos neutral yung selling saka buying. So at yung mga price candle, so natili na dito sa ating below at nakahag sa ating simple moving average dito sa ating Bollinger Band. So may indication na medyo may pag weakening and trend or may pagbaba yung presyo na nito. So in BT, so wala man tayo nabasa ng kwan dyan,
fundamentals. So sumunod guys. So URC. So URC, Universal Robina. So medyo nagnaro yung price. So ito, medyo tawag dito, nag-form na siya. Itong tinatawag na three row, three crow candle na masasabi natin. Three black crows na candle ito guys na ano to sa URC. So may indication na may pagbaba siya ng price. So mapapansin nyo, so yung price niya is below, na going below 50. So trying to mag below 40. So may indication na may pagbaba yung presyo. Then 5 minutes. So yung 5 minutes niya, so pero dito may investment na pumasok. So medyo malaki. So dito walang volume, pero dito lang yung investment. So it's a good indication guys. Kung sa 5 minutes candle, mapapansin natin may malaking investment na pumasok dito. So I think nasa ilan to? Nasa 472 na volume. So in last 5 minutes. So may magandang indication guys na yung price ay may pumapasok na investor. So, tingnan natin. So, 57.97 ang net foreign buying. So, medyo negative pero malaking investment na pumasok dito sa part na to. So, nasa almost 50% ng volume guys is pumasok dito sa last minute. So, sa 5 minutes candle. So, may indication na may maganda yung takbo ng isang stock na to. At sa pa guys, si URC nga pala. So, kaya medyo kwan siya, medyo yung price niya mapapansin nyo may pagbaba kasi nga inacquired niya or binili niya yata yung share sa La Carlota sa Negros Occidental. So nasabi ko na rin to sa ilang video ko sa yung pag-ari ni Roas Holding Incorporated. So binili niya. So yung plantation sa manufacturing ng kwan, sugar at saka ethanol or alcohol. So yun ang aking napansin guys, kaya medyo siguro bumaba itong price ni itong si URC. So sa pagbili niya ng kana yun, yung share na yun, or I think sabi natin share nga siguro masasabi natin doon, or asset ng isang company din. So may possibility na bababa siya sa guys. So ang good indication naman doon is expansion ng business ng isang company. So in the future, so may maganda sa future ang indication ng isang company na to. So kung gano'n ang nangyari sa kanya guys. So ngayon guys, tingnan natin. So kahit sabihin natin na may pagbaba yung presyo, pero ito more on selling dito, pero mapapansin nyo yung sa selling volume na yan. So sa selling na yan, kaya selling, mapapansin nyo wala namang supported volume yan guys. So maliliit. So may indication na possible trader ang mga yan. So dito medyo malaki ang supported volume na to na pumasok nung last 5 minutes ng trading hour. So ibig sabihin may investment na pumasok na malaki dito sa Universal Robina. So yung ating masasabi dito guys. So sumunod guys si SM. So wala naman tayong ibang fundamentals kay SM. So maliban dun sa pag-issue niya ng bond na worth of 10 billion. So possibility na yun, naghakayat siya ng panibagong investment. So ngayon marabuso candle, so from the top to bottom, so, at nakahag dito. So it's a indication na may pag-down yung price, at itong RSI nga nag-cross below 50, so or trying below 50 na siya. So nasa 49 point something na lang siya. So nakahag na dito. So pag nagkataon pa to na isang price candle na red candle, so may tendency na yung presyo guys is may pagbaba talaga itong kay SM. So hindi na naman siya supported by volume. So ilan ba yung volume na pumasok sa kanya? So 140. So yun nga, 140k. So medyo malaking volume na lang compare kung masasabi natin about sa, kasi yung price niya sa 800, so medyo malaki na rin yung volume ng guys. Kasi yung value na is 124.56 million. So out of naman na 124 na value is may lumabas naman siya na 1.37 million na net foreign buying. So medyo malaki rin naman, almost 50% naman ang lumabas na kwan sa kanya na investor. So ngayon wala tayong masasabi dito about sa kanyang fundamental. So sa technical lang tayo. So mapapansin natin technical. So may pagnaro yung kanyang Bollinger Band na. So ibig sabihin weakening. So may bagong trend na formation. So I think na kung magkataon na magkaroon ng red candle to at magtuloy-tuloy itong pagbaba ng RSI, so may possibility may bumaba yung price itong sa SM ulit.
So, yun natin masasabi. So, sa day candle, sa every 5 minutes candle, so, yun nga, yung lahat ng candle mo, mapapansin mo dito. So, ito, wala siyang volume dito sa part na to, guys. So, walang supported volume kahit medyo malaki yung paggalaw ng price pero walang supported volume din dito. May mga buying dito na may mga buying volume dito. Medyo malalaki yung buying volume kumpara sa selling. So, may magagandang pumapasok na investment. So, siguro, gawa ng pag-issue niya ng band na sinasabi nga. Pero yun nga lang, yung price candle dito sa ating 5 minutes, so, nasa baba nitong mga simple moving average. So, may indication na bababa talaga yung price niya, guys. So, sumunod guys, after na SM, so, CAC. So, another Ayala na naman. So, may pagbaba ng presyo. So, yun nga, may 3 black crow na naman dito. May 3 black crow na naman na candle dito na na-form. So, is a indication may downtrend na mangyayari ng price. So, ngayon, yung Bollinger Band mo, so medyo may konting pag-widening itong bottom or lower band mo. So, yung price candle, so nakahag dito. Nakahag na lang dito ng kaunti. So, nandito na sa baba. So, pag nagkaroon pa to ng panibagong red candle dito, so may indication na magbaba yung presyo at itong RSI mo is nasa below 50. So, ito naman guys sa mga Ayala company is good investment naman dito guys. Kung isa kang investor, so maganda naman ang mag-invest dito. So, medyo yung kasi nga more on expansion ang kanyang nangyayari. So, sabi ko nga kay Ali. So, si Daiichi Company, agreement ng leasing ng para sa property ni Ayala. So, itong naman si AC at yung AC Energy na subsidiary ni Ayala. So, panibago na naman yung gagawing project about dito sa Australia, sa sa North Wales state na ng Australia. So, panibagong project about sa pagkakaroon ng green energy o possible na solar panel na i-install. So, worth 1,800 gigawatts na produce ng green energy ang kanya, gagawin niya. So, maglalas siya within, I think, sa 2 years, matatapos yung 50% ng project na yon. So, nakapokus si Ayala for investing hindi lang dito sa local, kundi sa foreign din. So, may mga counterpart siya doon na mga company. So, para sa akin sa Ayala Corporation kahit ganyan yung mga price candle niya mababa, so in the near future naman guys is magkakaroon to ng pagtaas ng presyo after na makompleto at makompleto niya at maging operational na yung mga ginawa niya mga project. So, lalo-lalo na yung sa green energy. So, sa Australia. So, isang magandang company doon. Magandang company. So, ngayon guys, more on talaga sa operational cost itong si Ayala. So, nagsasuffer sa pag-operation. At ngayon lalo pa nagka-pandemic din ngayon. So, possible makuha talaga yung capital niya. So, maapektuhan. So, yun ang ating masasabi guys sa kan. So, mayroon indication to na sa future is maganda. So, pero sa mga trader, kung isa kang day trader, so masasabi ko talaga na yung company na to is not fit na kung ito yung magiging pag-tradean mo tapos ito yung magiging source of income mo yung pag-trade. So hindi ka magiging fit sa yun, sa company na to kasi nga may tendency na bumaba yung price nito. So lalo na sa marami siyang investment or project na gustong gawin. So yun ang aking masasabi guys. So ngayon naman sa mga mall niya kasi na dito sa local, so wala pang gaanong nagkakaroon ng leasing, unlike dun sa sa mga commercial niya na iba. So BPO naman ang iba doon. So medyo kakaunti lang din kasi yung mga BPO ilan lang din mga empleyado niyan, unlike sa mall na masasabi natin na medyo malaki talaga yung mga businesses na nag-open diyan. So yun natin masasabi kay Ayala guys. So magandang company to for investment, pero kung sa trader ka, so find another company na lang na aktibo at medyo maganda ng takbo ngayong panahon, lalo na sa panahon ng pandemic. So masasabi natin sa mga company diyan, so nandiyan naman sina JFC, so nandiyan naman yung mga dito, yung mga telcos, so mining, so maraming company diyan. So kung dito ka sa real estate, sa mga developer, so it takes time na kumita yung pera mo. So sumunod guys si JFC. So ito si JFC, unti-unti na may pagtaas. Yun nga lang, medyo malapit naman yung RSI niya sa 70. At ngayon may spin candle siya.
At yun, mapapansin natin dito sa day candle. So medyo lumalayo itong ating price candle dito sa ating moving average at may pag-widening itong Bollinger Band. So may indication na may pagtaas itong mga price. So ang kwan niya lang is medyo tawag dito, may limitation yung nasa malapit na rin na magkaroon ng tinatawag na red zone itong ating RSI. So ibig sabihin yan, kung nandyan na yung price candle, yung RSI mo at yung price candle mo, so medyo maapektuhan yung konti ng paggalaw niyan guys. So medyo tinatawag natin na overbought na yung isang company. So sa 5 minutes, at tingnan naman natin yung volume dito. Volume 792.55k. So equivalent yan ng 115.82 million. So may net foreign buying lang siya na negative na 13.55 million. So medyo kaunti. So yung foreign kanya, yung foreigner na lumabas, so yung value sa 13.55 million na naman ang lumabas guys, so out of 115. So number of trades 262, so napakaraming trader dyan, number of trades na nangyari, so possible. So yun nga, may mga volume, so mapapansin nyo dito, so after dito is selling volume andito, pero after naman dito, after na nagkaroon ng tatlong selling volume dito sa candle na to, nagkaroon naman siya ng huge number of volume sa buying part. So ibig sabihin maraming pumasok na mga I investment or trader. So may mga ibig sabihin magandang oportunidad kasi nga pumapasok yung mga investment. So ito, malalaki yung mga buying dito. Ay yung mga buying volume dito, medyo matataas compare sa selling. So mas marami, kaunti nga yung guys, kaunti nga yung buying, pero yung volume naman medyo malaki. Unlike dito sa selling, so medyo maliliit yung selling dito. Kung walang volume, hindi supported ng volume yung selling. So may mga price din sa part ng selling na medyo hindi maganda yung galaw. So ganun din dito sa part ng buying. Sa buying, medyo maganda yung indication niya guys. So yun nga lang, yung price candle mo, so natili naman dito sa baba na naman. So sa baba ng ating simple moving average dito sa Bollinger Band. So 5 minutes candle yan. So may indication kung hindi magkaroon ng reversal, kung manatili siya dyan, so may indication na may pagbaba itong si JFC sa kanyang price. O kung magkaroon man ng pagtuloy-tuloy na pagtaas ng presyo guys, so it's good indication yun. At itong ating dito sa price candle dito sa day candle, so kung magkaroon ng green candle at yung mag-continuation itong pag-widening ng Bollinger Band, so ibig sabihin nun may pagtaas yung presyo. Pero kung maging neutral to ang paggalaw nitong Bollinger Band at yung moving average, so biglang tumaas at yung price candle is hindi magkaroon ng gap up dito, so may indication na may pagbaba yung price. So yun ating mga tingnan guys. So tingnan natin yung mga movement ng presyo, then yung technical, then yung kung isang trader, so tingnan mo yung 5 minutes. So kung mag-cross above dito yung price candle mo, so may indication yun na may pagtaas yung presyo. So ito yung part nito guys. Ito yung maging resistance mo sa part na to. So kung yung ikon natin to, ito yung part na yan. So kung yun yung kan mo na yan, yung part na yan, so kung tumaas yung price niyan guys, so yan ang maging malaking resistance na mas sinasabi ko. So sa part na to yung resistance guys. So kapag tumaas ang presyo dyan, so may indication na may pagtaas yung dito yung price niyan. Pero kung yung yung candle mo is nandito, so magkaroon ng tinatawag na ito naman magiging support mo. So may pag bumaba yung price diyan, so may indication na may pagbaba yung presyo. So yun ating tingnan guys bilang isang trader. So yun ang masasabi ko kay JFC. So isa pa nga pala guys, so ano ba yung masasabi natin at fundamental dito kay JFC. So ang fundamental na masasabi ko kay JFC guys, so yung Hyperdynamic Corporation, so continuous sa pag-acquire ng share ngayon worth of I think nasa 200 million share ba ang i-acquire nila. So I think ngayon nasa 100 kan pa lang. I think hindi ko alam kung value or number of share ang nabasa ko. So basta worth of 200, nasa 250 value yata. So nasa 250 million yung value, then almost pa lang nasa mahigit 101 million or 100 million pa lang yung na-acquired nila. So yun na lang, or 100 million nga guys ang na-acquired nila. So may ibig sabihin may indication pa na may kan pa dito, may buying kan pa sa na to, sa
company to. So si GFC, so continuous yung si Hyperdynamic Corporation sa pag-acquire ng Kwan. So kaya mapapansin nyo puro green candle ang makapansin nyo sa volume kasi nga continuous pa yung pa-acquired nitong si Kwan, Hyperdynamic. Ibig sabihin bumibili pa siya, continuous yung pagbili pa ng share niya. So yun aking masasabi. Kaya nagkaroon to ng tinatawag na green candle dito sa kanyang volume. So guys, si ASN. So ASN, so medyo nasa taas. So medyo kanyang hammer. So isang hammer candle itong na-form niya, pero red candle up dito sa kan. So kaya na siya naging red candle guys. So I think dito sa selling, so mas marami yung selling sa part na to, or either na yung opening niya dito at nag-closing sa below sa opening. So yung opening niya kasi is 3.45, then yung closing niya is 3.4. So may 0.05 pesos na difference. So either siguro kaya na siya nagkaroon siya ng red candle o hammer candle. So pag hammer candle, so pag red to, so may indication baka may pagbaba ng price itong mangyayari dito sa ating guys, sa ating ASN. So nga pala guys, si ASN after 5 minutes, so medyo red zone na siya guys. So sa mga trader, so hindi na siya pit kung either. Pero kung dito mapapansin nyo, yung RSI niya, so nasa between 50 and 60. So yung mga price candle niya dito sa 13, so dito sa itaas, then binaba yung price niya, then hanggang sa yung price candle niya nandito sa ating nakahag or nasa below ng ating moving average. So may indication din yung Bollinger Band mo. So medyo ang paggalaw ng Bollinger Band is medyo tawag dito sideways yung galaw niya. So medyo may pag-weaken yung trend na mangyayari dito sa part na to, sa 5 minutes na to. So yung sa 5 minutes candle guys, mapapansin nyo, so medyo weaken yung price candle dyan. So kung yung price mo is mag-above pa dito, so as a resistance, so may indication may pagtaas. Pero kung mag-continuous na mag-below dito sa part na to guys, sa tatlong ito, strong support to guys yung masasabi natin na strong support ang tatlong ito na candle. Mapapansin nyo, so tatlong support na magkakaroon ito yan. So yan ang masasabi ko, tatlong support na yan guys. Yung lower low ngayong araw, so ito yung tatlong strong support. So kapag na-break ang tatlong strong support na yun guys, yung isang candle mag-below ang price candle mo dyan, so may indication naman na may pagbaba yung price mo naman. So dito naman sa ating resistance naman, so strong naman ang resistance dito guys. So ilang candle yan dyan? So 4 ang strong candle dito na maging resistance natin. So kapag nag-above yung price dyan, so may indication na may pagtaas yung presyo. So ngayon medyo sideways ang galaw niya. So ASN, so sa day candle, so medyo, so yung masasabi ko lang na fundamentals guys about kay ASN, so after niya mag-sign ng subscription agreement with his subsidiary na Buendia Cristina Holding Corporation na worth of 250 million para magamit sa pag-acquire ng potential acquisition ng project site. So ngayon is na-approve ng SEC yung pag-increase ng company authorized capital from 8.4 billion to 24 billion, and nagkaroon ng issuance na sa AEC Energy Incorporated ng more than 6 billion common share. So yun ang masasabi dito kay ASN guys. So sumunod guys si GT Cap. So GT Capital guys, so mapapansin nyo dito kay GT Capital, so medyo gap up siya yung kanyang opening ngayon guys, mapapansin nyo. So ito at nakahag dito, so medyo obvious. Pero kahit medyo obvious ang kanyang price candle guys, so yung pagtaas din naman ng kanyang RSI is medyo napaka-unusual din naman. So from 43.8, then ngayon naging 57. So medyo naging maganda yung kanyang takbo. So ang masasabi ko dito kay GT Capital guys, so kaya siya medyo trending ngayon, siguro masasabi natin makakasama siya or hindi mo siya sa trending most active. So 13, mapapansin yung price candle, so natali sa taas guys. So dito sa part na to nagkaroon siya ng malaking investment dito sa kung to ngayong araw. So mga 11.20, sa between 11 and 11.20 medyo malaki yung mga buying volume sa part na to. So isa sa mga napansin ko diyan guys, kaya medyo mataas ang naging price ito si GT Capital Holding at maraming investment ang pumasok.
Kasi I think sa pag-acquired ng tao dito, sa pag-acquired niya ng tinatawag natin ng share dito or pag-approve ng purchasing of share sa kwan sa Toyota Corolla sa Paro Philippines or na handle ng Santa Rosa Laguna Incorporated. So Toyota Santa Rosa Incorporated. So ngayon guys, yung 60% ng Toyota Corolla sa Paro Philippines is nabili nitong ni GT CAD or GT Capital Auto Dealers Holding Incorporated. So, isa siyang subsidiary ni DT Cap. So, si DT CAD is subsidiary siya ni wholly owned subsidiary ni GT Cap. So, nabili niya yung 60% ng Toyota Corolla sa Paro Philippines na under by management of Toyota Santa Rosa Laguna Incorporated. So baka 'yun ang naging indication at kaya napansin niyo ng mga investor or mga trader. So kay GT Capital. So kaya medyo mapapansin nyo, medyo mataas yung price ngayon at yung volume, so nasa 264.k lang yung volume niya pero may 106.02 million. Pero yung net foreign buying niya, so medyo mababa, nasa 2.65 million naman lumabas. So number of traders, so 2,450k or 2,450 or 2.45k. So yun natin masasabi dito kay GT Cap. So tumaas siya ng 16.8 or 4.34%. So baka may continuation pa to guys at mapapansin nyo puro buying dito. So yung price candle. So ibig sabihin is a good indication na may pagtaas tong presyo. So isa pa siguro guys kaya medyo buying ang part na to kasi nga yung RSI mo, so mapapansin mo below 40. So maganda kasing indication yan para sa mga investor. So yun natin masasabi dito kay GT Cap. So sumunod guys si SMPH. So wala naman tayong gaanong maka dito kay SMPH. So may long lead doji and day candle niya. So nasa above nitong simple moving average dito sa Bollinger Band. So kung magtuloy-tuloy, ang good indication nito, magkaroon tayo ng isang good indication at nasa taas siya. So may indication na may pagtaas yung price candle. So ngayon guys, ang 5 minutes sa mga kuha natin trader, so isang magandang indication nga yun guys. So nasa above yung mga price candle dito sa 5 minutes. At yung Bollinger Band mo dito is medyo uptrend ang galaw at medyo may pag-widening sa mga unang time. Then dito nagkaroon siya ng tawag dito na medyo pag narrow pero bumabalik na sa pag-widening din narrow. Pero uptrend yung paggalaw nito guys at yung simple moving average is uptrend din. At yun nga, isa pa sa mga indication is yung mga price candle mo is nasa taas nitong simple moving average. So it's a good indication na may pagtaas yung presyo ni SM Prime. So pasahan yun guys. So ilang araw ko na rin naman to na binabantayan sa SM Prime. So wala naman tayong makikitang ditong fundamentals na mababasa. So wala rin naman tayong nakikitang na may agreement na may bago agreement sa SM sa ibang mga small time businesses na sa pag-open sa mall ng leasing sa mga ng area sa kanyang mall. So wala tayong mapapansin doon guys. At mapapansin nyo dito, so marami dito yung mga investment na pumapasok. So may mga buying volume dito sa 5 minutes. So tingnan natin. So puro medyo malaki yung mga buying volume sa part na to guys. So sa mga huling minuto, so marami dito yung mga nagbabay ng mga stock na sa stock na to. So maraming bumibili ng share. So it's a good indication na medyo gumaganda na yung takbo ng stock na to. So ngayon, kung sa isang trader, so yun nga, sabi ko, yung gap up ito. So tingnan nyo bukas. So kung magkaroon ng green candle, so manatili ang green candle at uptrend. So may indication na may pagtaas yung presyo. Pero kung yung indication nito is false indication at magkaroon to ng red candle at maghag ulit dito sa ating simple moving average, so baka magkaroon to ng sideways na ng galaw nitong sa SMPH. So yung ating tingnan guys sa mga dito sa mga trader dyan. Kasi yung 5 minutes candle niya, so magandang indication naman yung araw. So nanatili na sa taas itong mga price candle nito. So yun nga lang, medyo ito nakahag, pero the rest naman is nasa taas. So kung isa kang trader, magandang indication na rin yun na may pagtaas yung presyo. Pero yung masasabi ko nga, so isang candle pa lang to na long ledge candle, na may long ledge candle siya, pero all in all medyo
may part siya na medyo malapit dito sa simple moving average dito sa ating Bollinger Band. So may possibility na baka bumaba or either tumaas. So long range doji ating nakikita dito. So yun natin masasabi guys about dito kay SMPH. At yung medyo may volume naman siya. So more on buying naman ang volume niya. So sa possibility na kung magkaroon man naman pagtaas, may kaunting pagtaas man pero kaunti lang, pero may chance para na bumaba yung presyo. So guys, yun na naman ang ating masasabi dito sa ating pagre-review ng technical at konting fundamental sa mga stock na aktibo ngayon. So, yung nga sinasabi ko, so hindi ito recommended na stock na ito yung trade na gawin yung trading pag-trade bukas or dito kayo mag-focus. So, maraming mga stock dito guys na medyo magandang takbo. So, nandito sina Bicor, so MRC, so Ace. So, ay hindi, para sa Ace medyo maganda. Ito si MRC, si Bicor. So, maraming mga volume si Web. So, medyo malaki ang number of trader nitong si Web. So, may malaking value din dito. Nasa 33 million. Itong si GT Capital nandito. Si Holcim. So, MEH. So, medyo malalaki guys ang mga kwan. So, si Beta. So, maraming mga kwan ng mga stock na pwede nyo pag-aralan. So, ang akin lang, mag-share lang ako ng konting knowledge at kung paano ginagawa yung paggagawa ng technical review sa isang stock na lalong-lalo na dito sa stock market. So, kasi ako guys, kaya ako sanay na mag-review ng mga stock market kasi ay ng mga technical indicator, gumamit ng mga technical indicator. So, bago ako pumasok sa stock market, so inaral ko muna sila kung paano ginagamit. So, bukod sa stock market, so nagtre-trade din ako sa forex. So, una ko talagang trade is sa forex talaga. So, kasi nga sa forex talaga is medyo yung galaw talaga ng kwandon ng mga commodities, indexes, saka yung mga tinatawag na currency is medyo mabilis, lalo yung currency. So, doon ang karamihan nagtre-trade guys sa forex, yung mga trader. Pero dito sa stock market, so more for investment talaga to guys, for future dito, para sa future talaga, pinaglalaanan mo yung future mo. So, mag-invest ka dito ng pera, so unsure naman talaga natataas yung value noon after 3 to 5 years. Pero kung isa kang trader, so medyo mahirap guys mag-trade sa isang stock na sa isang company o maging trader sa isang stock market. Kasi yung isang company guys, so 1 month, 3 months, so bago siya naglalabas ng mga report. So doon mo palang malalaman kung nagkaroon ng income ang isang company. So kaya possibility talaga na yung isang stock market is for investment talaga. So for the future talaga ang kanyang purpose guys. So yun ang masasabi ko guys sa inyo. So kung gusto niyo maging trader, so why not to try the forex na lang. So kung marunong kayo sa mga technical, so lalo na yung mga basic na mga technical, moving average, so RSI, MACD, so ito Bollinger Band, so William Alligator. So magagamit yun yan doon sa pagtre-trade ng dito sa forex. So yan ang mga basic na nyong malalaman at medyo madali yung pacing ng trade sa forex. Yun nga lang, mabilis ang pacing, mabilis kang kumita, pero mas may tendency mabilis ka rin malugi, depende sa bias or pagkakaintindi mo ng takbo ng isang currency or isang commodities or isang indexes sa forex. So guys, maraming salamat sa inyong panonood.